eto, kagabi kasi, sakto nakalive tayo kaya hindi natin to napanood sa IG. Binalikan ko na lang kanina. Ngayon, kung titingnan nyo, eto po kasing si Sian Gasa, may inisplok sa publiko. May inilabas mga kababayan na statement sa publiko via live niya na kung saan idinitalye niya mga kababayan kung bakit nahuli na aresto etong si dating Pangulong Duterte. Ano po at kung bakit siya naaresto noong mga nakaraang araw. Tapos idinitalye din niya dito yung patungkol sa isang anak. Isang anak ni dating Pangulong Duterte na naging dahilan para bumalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Kasi kung tutusin dapat talaga mga kababayan, hindi na talaga babalik. Di umano, hindi na po talaga babalik etong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, bago pa lamang siya pumunta ng Hong Kong, alam na niya, expected na niya na may warrant of arrest siya kasi may nag-splok na sa kanya na sinabi na may warrant of arrest na po siya. So ngayon, bago siya lumipad papuntang Hong Kong, alam na niya. Kaya nga nung nagsasalita siya sa Hong Kong, binitawan niya yung salita na balita daw niya may warrant of arrest na po siya. So ngayon, may isang anak kasi na nakialam. May isang anak na nakialam at sinabi dun sa kanyang ama na kung hindi ka uuwi ng Pilipinas, magiging masama yung tingin sa kanya ng maraming tao, tapos hihina yung mga tumatakbong politiko mga kababayan na nakatiket kay dating Pangulong Duterte. So parang ang labas, mga kababayan, kung hindi haharapin ni dating Pangulong Duterte yon, hihina yung tingin sa kanila ng mga taga-suporta nila. So ngayon ito, pakinggan po natin itong inisplok na ito ni Sian Gasa. Mga kababayan, ang nag-post po nito ay si Mentality, wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, si Mentality X-Core. Yan po yung sabi dito. Sabi dito, full video of Christian Albert Gasa, Sian Gasa, aka Pambansang Marites ng Pilipinas. Nasabi sa video ang buong pangyayari, chismis galing sa source, kung paano nahuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kung anong alam nila bago ito nahuli. Kumapit ng mahigpit at magiging balka sa malalaman mo. Base sa aking obserbasyon, kay Sian, never naglabas ng chismis ito na walang katotohanan. Kaya panooring maigi ang buong detalye sa baba. So eto, panoorin po natin. First, yung paglipad ni former President Rodrigo Duterte to Hong Kong ay matagal nang nakaplano at all. Long planned, tagal na siyang scheduled. So, definitely, yung paglipad niya from Davao, tama ba? Davao to Manila to Hong Kong ay walang kinalaman sa ICC warrant. Bigyan natin ng benefit of the doubt yung sinasabi niya dito. Pagpatuloy pa natin. In short, matagal nang nakaplano yung, campaign ba nila yun? Event ba yun? Or whatsoever, Chuba Chuchu X sa Hong Kong? Matagal na yung nakaplano. Para sabihin o bigyan ng kulay na kaya siya pumunta sa Hong Kong para takasan yung ICC warrant is definitely not true. Mas paniniwalaan ko pa yung chismis na yung pag-aresto sa kanya ang nag-adjust sa Hong Kong. Can you follow? So, ano ba talaga nangyari doon, Sian? So, based sa chismis na narinig ko, punta sila ng Hong Kong. Walang nakakaalam nung ICC warrant. Meron lang isang source na tsumika sa Duterte team na may posibilidad na meron ng nakahain na ICC warrant. Yung source na yun ay galing sa kanyang group of lawyers. Stating na, I don't know how they call themselves. Sige, on my own words na lang, President Duterte, may posibilidad na paglabas mo ng Hong Kong is mag-i-issue bigla sa'yo ng ICC warrant. Bam! On that night, bago sila lumipad, alam na niya. Mga kababayan, hindi lang si dating Pangulong Duterte nakakaalam niyan.
Bago sila lumipad mga kababayan papuntang Hong Kong, alam na din ni Senator Bato de la Rosa na may warrant pa rin sila. Kaya nga hindi na po siya sumama sa pagpunta ng Hong Kong. Ngayon kasi mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, noong mga panahon na tinatawag nila tayong fake news, wala daw katotohanan. Yung inisplok natin nung madaling araw. Bago dumating yung March 10, March 11 mga kababayan, inisplok natin ng 9. 'Di ba sinabi ko sa inyo na meron talaga na arrest warrant. Pinakita ko pa yung 2 article. Walang naniwala, pinagtawanan lang tayo kasi nga fake news daw mga kababayan. Yun po yung sinasabi nila. Fake news daw yung lumabas na article galing po sa Rappler at saka po sa People's Tonight. Yun yung sinasabi nila. Walang katotohanan yan. Sinasabi na nung iba mga kasamahan ni Duterte na wala naman daw arrest warrant. Cheche Boreche lang yan. Yan yung mga pinagsasasabi ng mga taga-suporta niya. Walang problema sa atin yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, pag nag-splok tayo dito, kailangan may basihan. Hindi pwedeng wala. At mas lalo mga kababayan na hindi pwede nating ibalita yung arrest warrant na yun lalo na kung walang katotohanan. Ang problema mga kababayan, saglip na maniwala sila dun sa mga vlogger na nag-splok na may warrant pa rin si Duterte. Ano ginawa nila? Pinagtawanan nila kami, sinabihan nila kami ng fake news, wala daw katotohanan, naging kampante sila. Kaya ang resulta, tiklo si Tatay Diggs. Yung tinatatay nila. Ano po tiklo? Yung tatay nila. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? So, technically speaking, it will be very strategic. Nilumabas siya ng bansa. Kumbaga parang ganito yun eh. Okay, meron tayong planong paglipad sa Hong Kong. Meron tayong event. Sabi mo, meron akong warrant. So, ang dating ngayon, walang dapat i-consider para hindi lumipad. Tama! Because it's very strategic na kung meron pala akong warrant, mas okay lumabas ako ng bansa. So, kahit nalaman niya on that night na meron pala siyang warrant, hindi mo dapat i-consider, strategically speaking, practically speaking, na naku, hindi tayo lilipad, dito na lang tayo sa Davao. Hindi eh. Tama! Pabor eh. So, on that night, tuloy pa rin ang plano. Pero as much as possible, ito palang warrant na to talagang dapat wala makaalam. Sumingaw. Naalala niyo pa yung kauna-unahang article na hindi official mula sa isang website. Hindi to news agency na unang nag-release na former President Rodrigo Duterte meron na daw warrant of arrest mula sa ICC. Maalin doon sa dalawa mga kababayan kasi yung 2 article na nakita natin at tinalakay natin ng madaling araw yon, People's Tonight at saka yung Rappler. Sila lang naman yung naglabas noon mga kababayan na pinagtawanan pa nga ng mga taga-suporta ni Digong na sinasabi nila fake news daw. Kaya nga ang sabi natin okay lang na maging kampante sila kasi baka magulat na lang sila pagbaba ni Duterte ng eroplano. Boom! Nangyari nga. Diba mga kababayan, pagbaba ng eroplano, ayun. Walang naniwala, men. Diba? Yun! Pero, dahil dito sa isang website, hindi ko pwedeng banggitin kahit alam na ng utak ko kung ano yun. Hindi ko banggitin dito eh. Dahil doon sa unofficial article, news article, nung website na yun, sumingaw. Nag-trending social media. Na no choice ang ating government na kailangan nila mag-release ng statement about it. Naalala niyo yung mga unang statement? Why klaro? Walang klaro. Tama. Wait lang, basahin natin tong comment ni Jean. Ano yun? Capiato. Gusto nyo ng people power? Bakit? Para mag-alisa ng mga investor at babagsak. Ano yun? Ng ekonomiya para maging pangulo si Sara. Sagutin muna nyo ang mga confidential funds na nilustay ng mga food chicheria names. Kaya nga po di ba? Alam nyo yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na nananawagan ng people power. Kayo ba? Ito ibabalik ko doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na gusto ng Mimol Malware. Kayo ba gusto nyo ng martial law? Kung gusto nyo ng people power, nananawagan kayo ng Mimol Malware,
isipin nyo muna ng maraming beses kung gusto nyo ng marshmallow. Ano po? Ng marshmallow. Alam niyo ba yun? Ano ba yung official statement na yun? Sinasabi nila na hindi kami sigurado eh. Diba? Kung meron ba. But we hear, mukhang meron. Parang ang gulo-gulo ng statement eh. Kaya nga binash ng mga DDS yung government, yung administration. Stating na, Yes, ang pinaka-binash nila na matindi, mga kababayan, si Secretary J. Ruiz ng PCO. Pero hindi nila alam, mga kababayan, yung binitawan na salita ni Secretary J. Ruiz, mangyayari pala talaga. Diba? Naging kampante nga kasi sila. Sana maging aral to doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, yung mga kaalyado, especially doon sa mga anak. Sa mga anak niya na wag masyadong kampante. Hindi porket may itinatanim kasi kayong mga tao sa gobyerno ni PBBM, akala nyo hindi matitiklo yung mga yan. Yung mga kumakanta sa inyo at nagbibigay ng impormasyon sa inyo laban sa gobyerno. Ang problema kasi, mga kababayan, ang nangyari, nagtanim sila ng tao sa gobyerno ni PBBM na akala nila makukuha nila yung totoong impormasyon. Pero yun palang itinanim nilang tao sa gobyerno ni PBBM, natiklo na rin pala. Hoy! Ano ba kayong klase? Gobyerno ba talaga kayo? Di ba binash-bash sila eh? Na bakit kayo magbibigay? Bakit niya sasabihin sa official statement na rinig-rinig nyo lang, hearsays nyo lang? Blah, 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 blah. Naalala niyo pa yon on that very day. Tapos pinagbabasir sila. Ba kayo? Pag kayo, hindi kayo maayos mag-function. Hindi kayo naglalabas ng official statement without you knowing it. Na yun pala talaga yung ginagawa nila. Tama! They're intentionally doing it. Not confirming, not denying. Eto na, Mars. Kapit na! May kakapitan ka na. Kapit na! Ganun, kapit ka naman. Kapit na, kapit na! Kapit ka dito. Alam mo, natatainga ako sa totoo lang eh. Kaya medyo wala ako sa mood. Wala pa ako sa mood dito ah. Hindi pa okay yung mood ko ngayon kasi kanina pa ako na-jebs. Pero dahil meron akong responsibilidad at obligation sa mga marites ng Pilipinas kagaya ninyo nanonood dito, so pinipilit ko lang na ayusin tong kwento to. Kumapit ka na, Mars. Nandito ba si Banat Boy? Guys, suportahan natin yan si Banat Boy Ano yan? Isa din yan sa mga vlogger, mga kababayan na sumusuporta sa gobyerno at kumukontra ng mga fake news na ipinapakalat na itong mga nitong kampo ni Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sana suportahan natin Eto na. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, di ko na yun sure. Bro. Boss. Ano ba? Tay. I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan eh. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nanghalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Kapit na! Ito na ang plot twist. May nakialam na anak. Nako! Sino sa apat na to? Hindi, pero kilala ko yung nakialam na anak dyan. Tingnan nyo, sino kaya sa apat na yon? Sino sa apat ni dating Pangulong Duterte yung nakialam? At sinabi na pag hindi umuwi, hihina yung tingin sa kanila ng mga tao, sila yung pamilya na hindi umaatras. Tapos may mga sinasabi pa na kapag hindi ka umuwi, hindi mo hinarap to, wala namang katotohanan yung arrest warrant na yan. Natanggap ko dun sa source natin, dun sa tao nating itinanim sa gobyerno ni BBM, na wala naman talagang arrest warrant. Pero hindi nila alam na yung taong itinanim nila sa gobyerno ni PBBM, naamoy ng gobyerno na tao nila. Di umano, mga kababayan yun yung masaklap.
Kaya pala siguro mga kababayan, yung isang anak ni dating Pangulong Duterte nag-post na yung tinutukoy na yung tinuturing mong kakampi. Siya pa lamang iiwan at manlalaglag siya huli. Isa sa anak. I think para na andito pa yon. Yan, ito pala, nasa akin po pala yon. Di ba nag-post yung anak? Ano yung sabi ng anak? Pinakamasakit sa lahat yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi. So siguro mga kababayan, baka may tinawagan, tapos sinabi nung tinawagan, uy, wala palang katotohanan yung arrest warrant, propagandist lang yon ng gobyerno para para masabi nila doon sa ama nila na wala talagang warrant of arrest, pero hindi nila alam meron talaga. Ano po, yan napakaliwanag nag-post yung anak. Matagal-tagal na to mga kababayan. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, di ba? tayo. At makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon. Pak! ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Di ba? So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sakit, no? Sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin. Baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Si contact, anong ginawa ni contact? Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Di ba? Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info. Diba? Via message. Stating sa lahat ng staff sa loob. Alright. Na mala group message, group chat. Alam mo yun yung send to many. Na yung warrant ay hindi totoo. At wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Di ba? Biruin nyo mga kababayan nagtanim sila ng tao sa loob ng gobyerno ni PBBM. Para nga naman lahat ng impormasyon nakukuha po nila. Baka nga itong taong ito mga kababayan, yung itinanim sa loob ng gobyerno ni PBBM, yan din yung nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika. Ang problema, yung taong itinanim nila, mga kababayan, nabigyan ng maling impormasyon. Kasi nga, natiktika na, siguro ng gobyerno. Di umano, mga kababayan, na ito ay insider ng mga Duterte camp. Tauhan ng Duterte camp at nagbabalita, nagbibigay ng impormasyon sa mga Duterte. Ngayon, etong si Contact tumawag doon sa isang anak ni dating Pangulong Duterte at sinabi na walang arrest warrant
propaganda lang ng gobyerno. Walang katotohanan, kaya walang dapat ikabahala etong si dating Pangulong Duterte. Parang ang nangyari mga kababayan, nagtanim sila ng naghukay sila ng hukay, tapos sila din yung nabitag ng hukay nila. Parang ganon. Sila ang nagluto sa sarili nilang mantika. Kasi natiktikan ng gobyerno. Hindi naman kasi mga kababayan, sa totoo lang hindi naman uto-uto yung mga tao sa gobyerno para hindi malaman na may mga tao doon na itinatanim yung kampo ng mga Duterte di umano kung totoo man etong ini-explode na itong si Sian Gasa. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kababayan wala kasi itong balitang inilabas na hindi nagkatotoo at hindi nangyari. Kasi bago magsalita kasi itong si Sian Gasa, nakapangalap na yan na mga impormasyon dun po sa mga source niya. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba naging mainit yung sa Miro system, yung sa Comelec, na nung umingay, nai-explode mga kababayan, ano ba nangyari doon? Di ba? And then yung issue ng Katniel, siya din yung nakakakuha ng mga impormasyon, yung totoong detalye. At ngayon mga kababayan dito, pinakamasaklap kasi dito, totoo pala yung kasabihan ng iba, na yung anak kayang ipahamak yung magulang, pero yung magulang handang gawin ang lahat para sa anak. At nangyayari yan ngayon dito. Kasi biruin nyo, isipin nyo na lang, kung sinasabi ni Panelo na kapag ka si Sara Duterte ay hindi pwedeng maging presidente at ang patatakbuhin nila si Robin Padilla, so lahat ng to ng ginagawa nila para lang kay Robin Padilla. Nakuha nyo yung pinupunto? Diba sinasabi ni Panelo, pag hindi na daw pwede itong si Sarang patakbuhin presidente, ang patatakbuhin nila si Robin Padilla. Lahat ng to, nitong mga ginagawa nilang to, nitong mga plano nilang to, lahat ng to si Robin Padilla lang ang makikinabang sa huli. Sa bagay mga kababayan, kung si Robin Padilla nga naman, di umano, ang magiging presidente, kayang-kayang hawakan po yan. Di umano ng mga Duterte. Parang sila pa rin, ang nasa gobyerno, ang nasa kapangyarihan. So ngayon kung tutusin, ang pinakamasakit kasi dito, kung nakinig lang sana si dating Pangulong Duterte do sa group of lawyers niya na wag bumalik muna ng Pilipinas at magtago na lang muna dyan po sa Hong Kong o kaya sa China, hindi sana siya maaaresto. Kaso ang problema, nakialam itong si isang anak at sinabi na kapag ka hindi bumalik, hihina ang tingin sa kanila ng mga taong naniniwala sa kanila at malabong makalusot at manalo yung mga tumatakbong senador sa ticket po nila. Malaki ang epekto, lalo na pagdating ng 2028 nang dahil sa politika, ipinahamak yung tatay nila. Di umano. Mga kababayan ipagpatuloy pa natin. Kasi diba? Alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na boom! Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. Natalakay din natin yan nung March 10, 'di ba? Naibalita din natin yan na uuwi ng 11 ng umaga etong si dating Pangulong Duterte. Yung balitang yon galing mismo sa politiko. So, recap lang tayo ha. Yan. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Grabe no? Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. See? Alam niyo yung pinakamasakit? The funny with this thing is everything is by the book. Everything is by the book. Technically speaking,
nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. Diba? And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot. Ay, shoutout kay Catherine Lansang ha. Avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Tama. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Diba? Diba mga kababayan? Pero hindi si Sara yon. I think hindi si Sara. Hindi si Sara. Yung nagpahamak sa kanyang tatay. Dahil kita nyo naman yung presensya ni Sara. Siya ang nag-aasikaso, nakikipaglaban para sa kanyang tatay. Sa tingin nyo, hahayaan niya na maaresto yung kanyang tatay? Siyempre hindi. Kaya hindi siya. Si Baste, malabo. Ewan ko din, mga kababayan, kayo na lamang yung bahalang humula ng patungkol po dyan. Pero ang sa akin kasi mga kababayan dito, pwede siyang hindi mangyari sana. Kung hindi lang nakinig itong si dating Pangulong Duterte sa isa sa kanyang mga anak, na kung saan pinagmamalaki na may contact sa loob, sinasabi ng contact nila sa loob na walang katotohanan, yung arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo, kung tutuusin talaga mga kababayan, pwedeng hindi maaresto si dating Pangulong Duterte pero naipahamak siya. Ayaw kong gamitin yung term na naipahamak, pero parang gano'n na rin yung lumalabas eh. Di umano mga kababayan, na kung hindi niya sana sinabi sa kanyang tatay yun at pinayuhan niya yung kanyang tatay na magtago ka muna. Wag mo na munang harapin. Wag ka na munang umuwi ng Pilipinas. Di sana hindi na-aresto yung tatay nila. Pero sa bagay mga kababayan, hindi rin naman natin masisisi yung anak kasi nga yun yung dumating na impormasyon. At saka ang tingin nila noong mga panahon na yun sa amin, na mga nagbalita about po dyan, kasi nga pumutok po yung balitang yan, fake news daw. Fake news daw kami. Mga kababayan, yun yung sinasabi nila. Kaya naging kampante sila kasi sinasabi ng ibang mga abogado rin ni dating Pangulong Duterte katulad ni Harry Roque na wala daw arrest warrant. Diba? Sinasabi nila wala daw arrest warrant, wala daw katotohanan yan. Gawa-gawa lamang daw po yan ng mga propagandang vlogger ni PBBM daw. Yun yung sinasabi pa nga nila eh. Pero hindi nila alam mga kababayan na talagang totoo, yung sinabi namin nung March 9. Kahit nga nung March 8, napapag-usapan na po yan. Alam nyo, eto lang yung dito eh. Eto lang yung pinupunto natin dito. Kung tutusin, pwedeng hindi mangyari. Pero bakit nangyari? Kasi kagustuhan po ng Panginoon yan na mangyari yung mga ganyang klase ng pangyayari para harapin na ni dating Pangulong Duterte yung mga matitinding aligasyon na ibinabato po sa kanya. Especially mga kababayan, para harapin niya yung kanya mga pananagutan. Kaya nga po dapat ipagdasal ninyo si dating Pangulong Duterte na humaba pa ang buhay niya para harapin niya yung kanya mga pananagutan sa International Criminal Court. Hindi naman po kasi tayo kasing sama ng mga taga-suporta niya na pinapangarap na mawala ng buhay itong si PBBM. Tayo po kasi mga kababayan, lalo na at marunong rumispeto yung presidente na sinusuportahan natin, marunong rumispeto ng iba. Tayo ang panalangin natin kay dating Pangulong Duterte, humaba pa buhay niya para harapin niya yung kanya mga pananagutan. Ganun lamang po, kasimple. Ang pinakamasakit lang dito, totoo nga pala yung sinasabi ng mga matatanda na kayang ipahamak ng anak ang magulang. Hindi ko naman nilalahat, pero ang magulang kayang magtiis para sa anak. Kayang ibigay yung sarili para sa anak. At nangyayari nga pala yan sa totoong buhay. Dahil biruin nyo, pwede siyang makalaya, pwede siyang hindi maaresto kung nakinig lang sana siya sa mga abogado niya. Kaso hindi eh. Nakialam kasi yung isang anak. Tapos ang pinakamasaklap, kaya pala nag-post mga kababayan, eto bigyan natin to ng double meaning Kaya pala nag-post ng mga nakaraang araw etong si Kitty Duterte na pinakamasakit sa lahat, yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam ng tinuturing mong kakampi. So possible mga kababayan na kung i-connecta po natin yung post na yun ni Kitty Duterte dito sa sinasabi ni Sian Gasa, baka yung tinutukoy nila na nag-traitor sa kanila, yun yung contact nila sa loob.
Kasi binigyan sila ng wrong information eh. At yun din naman siguro yung nakarating doon sa contact nila sa loob. Kasi nga natunugan na itong taong ito tanim ng mga Duterte sa loob ng gobyerno ni PBBM. Alam nyo, ito payo ko lang doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Huwag po kayong maging kampante na kung saan yung mga taong itinatanim nyo sa gobyerno ay hindi mahuhuli ng gobyerno ni PBBM. Yan po kasi ang problema sa inyo. Masyado kayong kampante, akala ninyo yung presidente na nakaupo walang alam. Akala ninyo weak, mahina. Pero hindi ninyo alam na tahimik lang si PBBM at nag-o-observe sa lahat ng nangyayari dito sa ating bansa. Masyado ninyong in-underestimate ang presidente. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung tahimik, yun yung mas nakakagawa, nakakapagplano ng maayos. Mas nakakagawa, nagagampanan niya yung kanyang trabaho ng maayos. Ang problema kasi doon sa mga taga-suporta ni Duterte na una yung ingay, yung paninira sa presidente, paninira sa gobyerno ni PBBM, naging kampante sila na hindi maaaresto itong si Digong, o di kita nyo, pagbaba ng eroplano, boom. Di ba ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kababayan, sa palagay ninyo, sa palagay ninyo, sino sa mga anak ni dating Pangulong Duterte yung tinutukoy dyan ni Sian Gasa? Sino sa mga anak ni dating Pangulong Duterte yung nakailam na naging dahilan para maaresto etong si dating Pangulong Duterte? At saka isa pa dito mga kababayan naging usap-usapan din po ito na kung saan nakakapagtaka bakit po yung di umano asawa ni dating Pangulong Duterte, sinasabi niya na wala siyang passport. Pero nakapunta siya ng Hong Kong, ano yung ginamit niya? Diba mga kababayan? Kasi kung tutusin, naging usap-usapan din ito Pwede ako magkamali, pwedeng hindi. Di umano. Mga kababayan na parang kailangan ng kasama ni dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Kaso ang problema, kaya hindi nakasama yung asawa niya kasi wala daw passport. Paano po yung nakapunta ng Hong Kong kung wala pong passport? Ano yung nag-teleport? Ano yung nag-teleport mga kababayan papunta ng Hong Kong kahit walang passport? Kasi sa totoo lang nakakapagtaka naman. Ano ba yun? Ayaw lang samahan or ayaw lang aalagaan? Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ngayon nakikita ni dating Pangulong Duterte yung mga totoong kaalyado at kaibigan niya. Yung ibang dumidikit sa kanya, sumasama sa kanya, ginagamit lamang po siya para makuha yung suporta ng kanyang mga taga-suporta. Sana magsilbing aral to kay dating Pangulong Duterte na hindi lahat ng nagsasabi na iaalay yung buhay nila para sa kanya, gagawin na talaga yun sa totoong buhay. Walang katotohanan yun. Kaya nga kung tutusin, sabi ko nga sa inyo kagabi, kung bukal sa loob ni Bato de la Rosa na ialay niya ang buhay niya kay dating Pangulong Duterte, hindi na niya kailangang humingi ng proteksyon sa Senado. Hindi na niya kailangan ng proteksyon ng Senate. Pag dumating yung arrest warrant, bukas palad niyang sasaluhin yon. Bukas palad siyang sasama mga kababayan sa Interpol, sa ating mga law enforcer, papuntang The Hague, Netherlands. Kaso ang problema, kailangan niya pang humingi ng suporta sa International Criminal Court. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi mo na gusto mong samahan si dating Pangulong Duterte. Yan yung mga halimbawa at patunay na hindi lahat ng mga taong malalapit kay dating Pangulong Duterte sasamahan siya sa huli. Alam nyo, siguro naiisip din ito ng iba na mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na kung hindi sana nila pinangarap na sirain ng maaga si PBBM, kung hinayaan lang sana nila na matapos yung term, wala sanang ganitong problema. Wala sanang gulo. Mga kababayan, kaso maaga silang nag-ambisyon na makuha yung kapangyarihan sa gobyerno ni PBBM. Maaga nilang pinangarap na sirain etong si PBBM at patalsikin sa pwesto. Kaya ang resulta, eto, di ba mga kababayan, hinayaan sila ni PBBM na harapin yung kanilang mga dapat harapin. So sana mga kababayan, magsilbing aral ito sa lahat. Biruin nyo sinisisi nila ang gobyerno ni PBBM. Sinisisi nila si PBBM. Bakit hindi nila sisihin yung isang anak ni dating Pangulong Duterte di umano na nakialam
dito kay dating Pangulong Duterte kaya naaresto ng ating mga law enforcer. Dapat yun yung pinagtutuunan nyo ng pansin. Huwag si PBBM, huwag ang gobyerno ni PBBM kasi mismong si dating Pangulong Duterte na nga ang nagsabi mga kababayan na walang kinalaman dyan si PBBM. Baka sabihin ng iba, fake news ha. Eto, pakita ko sa inyo. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa bansa. Sinabi ni Duterte na hindi dapat makaladkad ang pangalan ng Pangulo sa issue. Gid din niya, kung may nagawa man siyang kailangang imbestigahan, ginawa niya yun para sa bayan. Ayan o. Diba napakaliwanag mga kababayan? Nilinaw niya na walang kasalanan si PBBM. Huwag kalad ka rin ang pangalan ng presidente. Kasi unang-una, hindi naman si PBBM ang nag-file ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court. Kung hindi, etong si former Senator Trillanes. Pangalawa naman mga kababayan, kung matatandaan nyo, napakatigas ng stand ng presidente na walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa. Pero ibang usapan na kapag ka ipinadaan yung arrest warrant sa Interpol. So dapat maunawaan niya ng mga kababayang Pilipino natin. Wag ninyong isisi lahat sa presidente yung mga pagkakamali po ninyo. Wag ninyong isisi sa presidente yung pamamakaialam ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Duterte na naging dahilan para maaresto etong si dating Pangulong Duterte. If there is anything that I did because I did it for my family. Marcos, walang ano dun. I am not in any way dragging him into the picture. Wala. Na yan, IPC niya. Hindi tamang isisi sa gobyerno ang mga legal na problema ni... Diba? Ano yung sabi ni dating Pangulong Duterte si Marcos? Walang alam yan dyan. Matagal na yung ICC yan. Ibig sabihin, alam niya na matagal na siyang hinahabol ng ICC at walang kinalaman dyan si PBBM. Pero masakit kasi dito, bakit si PBBM yung sinisisi nyo? Diba? Bakit kay PBBM lahat ng sisi? Si dating Pangulong Duterte na nga nagsabi na wala siyang kasalanan. Ano yon? Hindi nyo pinaniniwalaan si dating Pangulong Duterte? Diba mga kababayan? Kaya sana doon sa mga kababayan Pilipino natin, especially doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, isipin nyo ng maraming beses kung tama ba yung ginagawa ninyo at hindi.